Welcome back to my channel. Ayan, may bago tayong video ngayon. As you can see on the title, gagawa tayo ng DIY eyelash extension. And this video regarding to dun sa pinaka-old video ko kasi I have a vlog na ayan. Itong vlog na to, ang dami kasing nagtatanong kung paano ba siya gawin, paano gumawa ng DIY eyelash extension, and kung saan ko ba siya nabili, and kung magkano ba siya, gaano ba siyang katagal na nag-i-stay sa eyelash sa mata nyo. So, I'm gonna answer all your questions in this video. First of all, bago tayo mag-start, please don't forget to subscribe on my channel. Ayan guys, please click the subscribe button. And if you are interested sa vlogging regular days ko, you can follow me or subscribe on my second account, Love Vida Nessa. Ayan guys, nasa description box naman lahat. And also, active ako guys sa Instagram. If you want to check out my Instagram, yes, ayan, you can follow me on my Instagram and on my Facebook page. So, ayan, Nessa Alvaro. Everything it's Nessa Alvaro. I'm gonna show you the tools or the things that I ordered sa Shopee. And, ilalagay ko dito guys yung presyo or sa baba ha. Hindi ko na siya babanggitin dito para mabilis tayo dito sa video na to. So, eto guys, yung nabili ko sa Shopee. Ayan, the glue and the remover. Ito yung remover guys, and ito yung eyelash glue, which is specifically guys, dalawa kasi to. So yung isa kasi medyo mahapdi siya, mas mura naman yon. Ito kasi yung binili ko medyo tolerable yung pagkahapdi niya, kaya ito yung in-order ko. And itong remover na to guys, I will show you kasi na-apply ko na yung eyelash extension ko. So, katulad yan guys, hindi nyo talaga yan maiiwasan. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng ganito, as in konti lang guys kasi mahapdi siya. And, natatanggal siya agad-agad. Or kung may sobra-sobra kayo dyan na nailagay na glue, ayan, ito yung pangpatanggal. And then, I have here, different size, asan na ba yung isa? Ayan, different size of eyelash extension guys. Ang ginagamit kong size is a 12mm. Ayan, yung itsura ng 12mm. Mahaba siya. So, ayan yung itsura ng 12mm guys. And the 8mm. Ayan, ang ginagawa ko is I'm just combining the two together. Or, depende talaga sa mood ko guys. Like what I've said dun sa, eto sa mapapanood nyo later. Depende sa mood ko kung ano yung gusto kong design na eyelash. So, what I did now is, parang pa-cut eye, pero naglagay ako ng mga konting 12mm dyan. So, it looks really natural. Ayan, ano ako ngayon, parang natural eyelash extension lang yung ginawa ko. So, mag-start tayo guys sa questions, yung mga comment na nababasa ko. First is, gaano ba siya katagal na nag-i-stay sa eyes nyo? Well, the answer is, it really depends on you guys kasi kapag meron kayong eyelash extension, it's very high maintenance. For those of you who knows or kung nagpapalagay ng eyelash extension, alam nyo kung gaano ka-high maintenance pagka may nakakabit na pilik mata sa inyo. So, ako kasi guys, hindi ako maalaga talaga na yung tipong iniingatan ko talaga siya. No. Pero, on my own, sa akin is, it takes 2 weeks, ayan, 1 to 2 weeks, naglalash siya ng ganon, katagal sa akin, and hindi pa ako maalaga nun. Well, I think if you are really maingat, I think it will last you 1 to 4 weeks. Ayan guys. Kasi, hindi nyo talaga siya pwedeng i-rub. Pagka naghihilamos kayo, is mahihirapan din kayo. Marami siyang advantage and disadvantage. Well, I will say it later kung ano yung mga pros and cons ng DIY eyelash extension. And then, next question is, saan shop niyo po siya binili and magkano? So, this one guys, I will make sure na lahat ng info ilalagay ko sa description
para hindi na tayo, alam nyo yun, hindi na kayo mahirapan para i-click nyo na lang. But, yung seller kasi na binibilhan ko, I actually trusted this online shop or online seller for so long. I think I've been ordering sa kanya since 4 years and okay naman tong shop na marirecommend ko sa inyo. I give you my word na okay siya. Next question naman na nakukuha ko is, or nababasa ko is it safe? Well, I can't really guarantee you guys kung safe ba to, pero like what I've said, yung online shop na ino-orderan ko is pinagkakatiwalaan ko. And based on my experience, wala pa naman akong nai-experience na paano yung mata ko or what. The only thing that I can tell you is you have to be very careful sa glue guys na ginagamit nyo kasi mahapdi siya. Mahapdi talaga siya. So, next question. Is it hard or mabilis lang ba siya gawin? Okay ba siya for beginner? Well, I can tell you guys na mahirap talaga siya. It takes time for you to learn how to apply sa sarili nyo. Kasi ako nung una ko siyang nilagay, sobrang struggle ako guys. Dito sa kabilang mata ko, nabibilisan ako kasi feeling ko this is my dominant eh. Ito yung, what do you call this? Pinaka ginagamit ko talaga. And una kong na-experience is hindi ako nahihirapan dito sa kabila, but pagdating dito sa left, oh my gosh, as in until na nag-i-struggle pa rin ako. Nag-iiba-iba talaga yung direction ng eyelash. Pero it takes time guys. Ako naman ngayon, nagagawa ko na siya ng maayos or ng mabilis. So, not for beginner, pero matututunan nyo naman. The pros is it can make your life so much easier. As in, lagi kayong on the go pagka aalis kayo, hindi nyo na kailangan na maglagay ng madami sa face nyo kasi once na may eyelash kayo, well for me that's my opinion, kapag ka may eyelash extension kayo, parang feeling nyo ang ganda nyo lagi. Parang gano'n. Ako feeling ko, kahit haggard ako, feeling ko okay lang kasi yung eyelash ko is on flake. For me, yun lang yung pinaka pros niya kasi hindi ko na kailangan gumamit ng, oh my gosh, I really forgot what is it. You know, yung parang ginagamit natin sa eyelash natin, pang curl, eyelash curler. So, yon. And mascara, you don't need to put. Even eyeshadow, kung nag-work kayo, mas mabilis na lang kasi lagay-lagay lang kayo, pak-pak, and then go. For me, it makes my life so much easier, especially when you're a mom. You don't have a time to fix everything on your face, put something on your face. Wala nang time eh. So, that's the only thing that I can tell you na pinakagusto ko sa eyelash extension. So, cons naman guys is DIY at home. Medyo mahihirapan kayo. It takes time para makabit nyo sa buong mata nyo yung eyelash extension. And, what else pa ba? So, sa paghihilamos o sa pagwawash ng face nyo, mahihirapan din kayo kasi talagang sobrang high maintenance nito eh. Hindi nyo siya pwedeng basain, hindi nyo siya pwedeng i-rub, hindi nyo siya pwedeng kuskusin yung mata nyo. Kung kayo like me, mahilig magkuskus ng mata, ayan, this is not for you kasi malalagas talaga siya. You have to be very, very careful. And kapag natutulog kayo, parang feeling nyo, alam nyo yun, kinokontrol kayo ng eyelash nyo na don't move, don't move your face, don't put pillow on your face. As in, high maintenance siya. That's the only thing that I can tell sa cons. You have to be very careful. And I think yun lang yung pinaka-masishare ko sa inyo. And I hope nakatulong ako or may nakuha kayong kahit pa paanong what do you call this idea dito sa video na to. And if you have any question guys, just let me know sa comment section. Sasagutin ko naman kayo. Sorry dun sa mga nag-comment sa previous post ko sa previous vlog ko. Kasi hindi ko na masunod-sunod yung nakalimutan ko na talaga. That's why I made this video para ma-update ko kung yung price and everything. So guys, let's go ahead na dun sa pagkabit ko ng eyelash extension. So, I have a tweezer here, small tweezer, kasi feeling ko mas mabibilisan ako pagka maliit.
I'm actually using this one, bigger size before, pero nahihirapan talaga ako. Hindi talaga siya madali guys gawin, to be honest. And kumukuha lang ako guys ng kaunti, and then nedip ko siya. Nag-i-start ako guys sa what you call this, dito sa pinaka-unahan. So guys, ayan, as you can see, medyo natatapos ko na yung dito. Ginagawa ko kasi, mas mabilis na lang kasi siya ilagay pagka, alam nyo yun, medyo madami na siya. So, pasak lang kayo ng pasak. So, ang ginagawa ko, ayan, tulad nyan, marami pang uwang dyan. Yan na lang ilalagyan ko dito, yan, dyan sa part na yan. Tapos guys, ang ginagawa ko, nag-aantay ako ng konti para mag-dried out siya. Kasi, ang ginagawa ko, tinitingnan ko kung meron bang mga nagdidikit-dikit na lashes dyan. So, ang ginagawa ko, sinusuklay-suklay ko lang siya using a tweezer or kahit yung alam niyo pang mascara brush. So, yeah. Sa una guys, talagang mahihirapan kayo kasi ako guys, struggle talaga. Pero habang tumatagal, ayan, nasasanay na ako maglagay. And actually, wala akong pattern na sinusunod. Depende sa mood ko kung ano yung gusto kong lashes, kung mahaba ba or maikli. But this time, yung mood ko, gusto ko parang mix siya and then meron siyang konting mahaba dito. Parang pa-cat eye siya. Pero, hindi ko nilalagay ng mahaba dito lagi. Hindi ako naglalagay ng mahaba lang, ng 12mm dito sa area. Minimix ko yan guys. 12mm and then 8mm. Para hindi siya mukhang, alam nyo yun, mukhang straight lang talaga na mahaba. Para magkaroon siya ng illusion. Yan. So, katulad niyan, dry na siya. Ayan, wala naman siyang dikit-dikit so far. And of course, i-check nyo din kung
Okay ba yung pagkakabit nyo dyan? Wala bang mga uwang-uwang ganon? Flat nung area ko dyan eh. Ayan. Like that. Ayan. Kita nyo, meron siyang parang konting haba-haba. Ayan, hindi ko na siya dinamihan kasi magmumukha na siyang di pantay-pantay talaga. So, kumukuha lang ako ng konti, tapos kinakalat ko yung mahaba. Like that. Ayan. So, ngayon ko lang na-realize na isa lang pala yung earrings ko. Oh my gosh. So, anyways.